Recently nga lang naging matunog na naman itong Rocky Port incident since ni-reveal nga netong si Blackbeard na binigyan daw siya ng favor netong si Kobe sa Rocky Port para manalo at mapaalis itong si Wang Zi sa Hachinosu. Bali so far nga 3 beses pa lang nababanggit itong Rocky Port incident sa kwento ng One Piece. Una na nga dyan during chapter 700 kung saan sinasabi nga na si Trafalgar Law daw ang mastermind ng Rocky Port incident. Ang ikalawang pagkakataon naman na nabanggit itong Rocky Port incident during chapter 903 kung saan nalaman nga natin na related din itong si Kobe sa insidenteng ito. In fact siya nga daw ang nagligtas sa mga sibilyan dito. At ang ikatlong pagkakataon nga na nabanggit itong Rocky Port incident during sa recent chapter 1059 kung saan ni-reveal naman ni Blackbeard na binigyan daw siya ng favor netong si Kobe sa Rocky Port kaya niya napaalis at natalo itong si Wang Zi. Bali itong 3 chapter nga na nabanggit ko ang magiging pangunahing clue natin sa pagtuklas kung ano nga ba talagang nangyari sa Rocky Port incident. So first kilalanin nga muna natin ang mga karakter na part nitong Rocky Port incident dahil sa kanila nga iikot itong topic natin. Ang una na nga dyan itong si Blackbeard na sinundan naman nila Trafalgar Law at Kobe at ang huli si Wang Zi. Ilalagay ko nga rin itong si Doflamingo since sa tingin ko nga somewhat related siya sa insidenteng ito. Bali umpisahan nga natin itong topic natin kay Wang Zi. Yes, alam naman nating lahat na dati siyang miyembro ng Rock's Pirates at ito nga lang yung impormasyon na alam natin sa kanya. Pero sa mga hindi nakakaalam inspired nga itong karakter ni Wang Zi sa totoong buhay na pirata. At ito nga si Wang Zi rin na Chinese pirate during 15th century. Sinasabi nga na una nga daw naging merchant ng asin itong si Wang Zi. At nung panahon nga na naging pirata na siya, ginamit niya itong experience niya ng pagbebenta ng asin sa pagbebenta naman ng mga weapon sa mga kapwa niya pirata. Yes guys, involved nga itong totoong Wang Zi sa weapons trading. At alam naman nating lahat na sa mundo ng One Piece, laganap nga itong weapons trafficking sa mundo. Isa nga ito sa pinipigilan ng Revolutionary Army. In fact, pinadala pa nga ni Dragon itong sila Sabo, Kuwala at Hak para lang imbestigahan itong weapons trafficking sa Dressrosa, which is tama nga yung hinala nila dahil sa si Doflamingo nga ang number 1 na nagbebenta sa underworld ng mga weapons. Nagkakaroon nga ng mga armas itong si Doflamingo dahil sa ito nga yung kapalit niya sa pagbibigay niya ng Smile Devil Fruits kay Kaido. In short, yung armas ng Wano kapalit ng Smile Devil Fruits ni Doflamingo. Kaya naman itong relation nga ni Wang Zi sa pagtitrade ng mga weapons, ang tingin kong idea ni Oda kaya niya binuhay pa itong si Wang Zi. Ngayon kung patungkol pala sa pagbebenta ng armas itong pakay ni Wang Zi, bakit naman siya naisipang sugurin itong si Blackbeard? Bali during chapter 803 nga napag-alaman nating lahat na nasundan ni Jesus Burgess itong sila Sabo pabalik sa base nila na Baltigo. At nung matuklasan nga ni Burgess itong kuta ng Revolutionary Army, agad niya itong ibinalita sa captain niyang si Blackbeard. Ang una ngang sinuggest nitong si Burgess pagtawag pa lang niya atakihin daw nila itong kuta ng Revolutionary Army dahil sa marami nga daw silang makukuha na armas dito, which is in chapter 824 nga nalaman nating inatake nga ng Blackbeard Pirates itong Baltigo Island. So sa impormasyon nga na to malalaman natin na interesado nga itong si Blackbeard sa mga weapons dahil in the first place wala naman siyang pake sa Revolutionary Army para makipagdigmaan dito. Diba? Same as Revolutionary Army, wala nga rin silang pake sa mga pirata since iba nga yung mithiin nila at ito nga yung mga Celestial Dragons. Pero nung malaman nga ni Blackbeard na maraming weapons sa kuta nitong Revolutionary Army, dito pa lang siya nagka-interes o nag-insist na atakihin itong lugar na to. Ngayon dito na papasok itong si Wang Zi. Sinabi ko nga kanina na possible nga na involved itong si Wang Zi sa pagbebenta ng mga armas since sa totoong buhay nga ganito ang ginagawa niya. At napag-alaman nga natin during chapter 1059 na itong si Wang Zi daw ang umuuko pa sa Hachinosu bago ito ma-acquire ni Blackbeard. Meaning dahil nga sa somewhat related itong si Wang Zi sa mga armas at dahil na rin sa interesado nga itong si Blackbeard sa mga armas, pwedeng inatake nga niya itong Hachinosu dahil sa rason na to. Pinatalsik nga niya itong si Wang Zi nang sa ganon siya nga ang mamuno sa Hachinosu kasama itong mga armas na
itinatago ni Wang Zi. Ngayon paano naman papasok itong si Kobe sa sitwasyon na to? Ang dalawang clue nga lang natin na marerelate natin kay Kobe sa Rocky Port incident, siya nga daw ang nagligtas sa mga sibilyan na present nung nangyari itong insidente na to. At yung binigyan nga daw niya ng pabor itong si Blackbeard, kaya nagawang mapaalis ni Blackbeard si Wang Zi sa Hachinosu. So kung mapapansin nyo in chapter 1059, nung time na binanggit ni Blackbeard itong pabor na ginawa sa kanya ni Kobe, medyo sarcastic nga yung pagsasabi niya ng hero kay Kobe. Kaya naman malamang kung ano man itong pabor na hiningi ni Blackbeard kay Kobe, malamang na related ito sa kapakanan ng mga sibilyan. Gaya ng pwede nating sabihin na habang naglalaban itong sila Blackbeard at Wang Zi, biglang dumating itong mga Marines. At dahil nga sa mahihirapan itong si Blackbeard, kung pagsasabayin niyang labanan itong mga Marines at itong grupo ni Wang Zi, malamang na humingi ng tulong itong si Blackbeard kay Kobe, kapalit ng hindi niya pagdamay sa mga sibilyan na nandun. Kumbaga kapag nakipagtulungan itong si Kobe na matalo at mahuli itong si Wang Zi, hahayaan na ni Blackbeard ang mga sibilyan. Sa tingin ko nga ganito ang naging senaryo. So ano namang intensyon ni Kobe at bigla siyang napadpad sa Hachinosu? Sa tingin ko nga dahil yan sa mission niya as a member ng SWORD. Dahil kung maaalala nyo sa pagre-report nga ni X-Drake kay Kobe sa Wano, hinighlight niya yung mga weapons na pinuproduce ng Wano. Kaya naman ito sa tingin ko yung rason kung bakit nandito si Kobe sa Hachinosu. Ang imbestigahan si Wang Zi sa pagbebenta niya ng mga armas. Ngayong nasagot na nga natin itong possibility ng kinalaman ni Kobe sa Rocky Port incident, bakit naman itong si Trafalgar Law ang sinasabing mastermind neto? Di ba dapat si Blackbeard? Bali sa tingin ko nga habang naglalaban itong Blackbeard Pirates, itong mga Marines kasama si Kobe at itong grupo ni Wang Zi nanunood lang sa malayo itong si Trafalgar Law. At nung oras nga na matapos na itong labanan nila, dito na nga kinuha ni Law yung sinasabing 100 puso ng mga pirata na tinurn niya sa mga Marines, kaya siya naging isa sa mga warlords. So bakit niya ba to ginawa? Dahil nga sa dito na mag-uumpisa itong plano niya na pabagsakin si Doflamingo. Dahil nga sa mas makikilala na siya dahil sa hihirangin na nga siya na isa sa mga warlords, mas dadali na nga yung galaw niya para makapaghigante kay Doflamingo. Malay natin, may intel report pala itong si Law na nagbebenta itong si Wang Zi ng mga armas kay Doflamingo, since siya nga ang number 1 na nagbebenta sa Underworld. Diba? Yes, medyo odd nga na sa kanya ite-take credit itong ginawa ni Blackbeard sa Rocky Port incident. Pero sa tingin ko nga ito yung naging interpretation ng mga Marines na nakakita kung paano kunin nilo ang mga puso ng mga tauhan ni Wang Zi at itong mga tauhan ni Blackbeard na mga namatay na. So in summary, dahil nga sa nabalitaan ni Blackbeard na nagbebenta ng mga armas itong si Wang Zi na nasa Hachinosu, napagpasyahan nga niyang atakihin ito. At nung oras nga na naglalaban na sila, biglang nagdatingan itong mga Marines. At dahil nga sa natatakot si Kobe na madamay ang mga sibilyan sa laban nila Blackbeard at Wang Zi, dito na nga niya tinulungan si Blackbeard na talunin itong si Wang Zi. At pagtapos nga ng naging labanan na to, biglang dumating itong si Trafalgar Law at kinuha ang lahat ng puso ng mga namatay na pirata sa magkabilang panig at hinatid ito sa mga Marines para hirangin bilang bagong si Chibukai. Nang sa ganun nga naman mas mapapalapit na siya kay Doflamingo para ma-execute ang plano niya kung paano makakapaghigante dito. Bali, kayo ba? Ano bang idea nyo sa nangyaring Rocky Port incident? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, itong video nga na to mas maaga nating in-upload sa Bilibili app. Teka, may Bilibili app ba kayo? Kung meron, pa-follow naman. Meron nga akong link na nilagay sa description sa ibaba, pati na rin sa comment section. Bali, dito na nga nagtatapos itong video natin. Sana nga na-enjoy nyo kahit papano itong video na to. So yun lang, peace!